Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Goryo. Si Typhoon Goryo nga po ay namataan natin sa 460 km east of Itbayat, Batanes. Tinataglay pa rin po nito yung lakas ng 120 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot ng 150 km per hour. Kumikilos pa rin po ito pa westward sa bilis na 25 km per hour. At dahil nga po lumalapit na to dito nga sa ating parte ng extreme northern Luzon, kung makikita natin yung track o extension ng kanyang kaulapan ay pumapalo na nga ng bahagya dito nga po sa parte ng Batanes. Kaya nakataas na nga po ang storm wind signal number 1 sa parte ng Batanes. Kung hindi nga po magbabago at patuloy pa rin na bilang isang typhoon, tatama ito sa parte ng Taiwan. Kaya yung mga kababayan natin na nasa Taiwan at dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon ay mag-ingat nga po tayo dahil posible po pong itaas pa ang storm wind signal dito nga po sa parte ng Batanes. Habang yung habagat naman po ay patuloy na nakaka-apekto yan sa parte ng Western Visayas, Negros, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Sorsogon, Mindoro Provinces at Palawan. Yung localized thunderstorm naman natin, asahan natin yan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito po yung bahagya muling bumaba at matataas pa rin ang chance na mag-landfall yan sa may southern portion na ng Taiwan at nasa pagitan nga po yan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan sa epekto ni Bagyong Goryo. Dito naman po sa mas malapit na kuha ng ating satellite image, makikita natin yung lawak ng sakop ni Typhoon Goryo. Kung mapapansin nyo yung pinaka extension ng kanyang kaulapan ay tumatama na nga po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya mga kababayan natin dyan, maghanda nga po tayo dahil nga mapaminsala itong si Typhoon Goryo. Halos nagkakaroon ng nagkakabuo na siya ng sirkulasyon sa gitna o yung posibleng maging mata nito. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na stable nga po ngayon yung direksyon ni Bagyong Goryo. At again, bahagya pa nga pong bumaba ito dito nga sa may southern portion ng Taiwan. Kaya mas maapektuhan din po niyan ang parte ng Batanes. By August 13, expected nga po natin magla-landfall yan sa Taiwan at dediretso po yan sa parte ng China. At pag yan po ay nag-landfall na rin sa parte ng China, gaganda na po ang lagay ng ating panahon. At asahan natin may mga biglang pagbuhos ng pagulan dahil po yan sa habagat. At magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa parte ng eastern section ng Bicol region. Pero mababa naman po ang chance nito na maging isang ganap na bagyo. Dahil malataas din ang posibilidad na ito po ay malusaw din kagad, pero magdadala po ito ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Central and Southern Luzon. At pagdating naman po ng August 14 and 15, magkakaroon naman ng sama ng panahon sa may parte ng South China Sea na isa rin sa magiging main factor para magpaulan sa may parte ng Palawan at western section ng ating bansa. Dahil naman po sa palalakasin nito yung hanging habagat. Maganda pa rin nga po tayo dahil mataas ang tsansa na tuloy-tuloy nga po makaranas muli tayo ng pagulan. At kung mapapansin naman natin dito sa ating monitor, sa ating advanced weather forecast, tuloy-tuloy magkakaroon ng mga tsansa ng pagulan ang western section ng ating bansa at meron niyang posibleng magiging sama ng panahon muli sa may eastern section ng Taiwan. Yan po yung ating imo-monitor dahil sa ngayon nga po mataas yung kanyang possibilities
na mag-develop ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Kung sakaling ito'y matutuloy na maging isang bagyo habang asa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, posible po itong maging bagyong Boning. Habang panibagong low pressure area ang ating monitor, pero dadaan po yan sa eastern section ng Visayas, then Bicol Region, Central Luzon. Yan po yung monitor natin ng dalawang samahan ng panahon na yan kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario niya. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat dyan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.